Hello guys! Welcome back dito sa aking channel, and today's vlog, ichika ko lang sa inyo itong isang bagong loan app na naman na pwede nyong ma-access sa Google Play Store. So ayon sa loan app nga na ito ay pwede tayong umutang ng 25,000 pesos maximum loan amount at merong 4 months na loan terms. And napakabilis nga daw umutang dito, sa loob lamang ng 3 minuto malalaman mo agad kung approve or decline nga ang inyong loan application. Kaya syempre, download na naman ang kabeshi nyo at sinubukan kong utangan. Pero bago ang lahat mga beshies, panoorin nyo muna ito. No time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you. I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to 5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies. Going back, ang pag-uusapan nga natin ay itong credit cash. Okay, so I'm sure marami na sa inyo yung nakakita sa loan app na ito, maaaring sa Google Play Store or sa iba't ibang mga ads sa iba't ibang mga social media. Ayon sa loan app nga na ito ay long term nga daw hanggang 4 months at easy payout kung sakali daw na ma-approvehan nga ang ating loan application. Napakabilis nga daw natin makuha yung loan proceeds. So syempre, out of curiosity ay dinownload ko na naman yung loan app na ito. Kaya sana mapanood nyo nga yung buong video para bago nyo pasubukan at least meron kayong idea kung maganda nga ba talaga ito i-consider utangan or hindi. Sa loan app na ito, meron mga gustong i-access sa ating cellphone. So syempre, kailangan nating mag-agree para makapag-proceed nga tayo sa ating pag-apply. At same with other loan app, kailangan may valid mobile number and then magsesend sila ng one-time password na kailangan din natin ma-input nga dito sa kanilang app para makapag-proceed nga tayo sa ating pag-apply. So by the way, hindi po ako binayaran ng loan app na ito para i-endorse sa inyo. So ang ginagawa ko nga po ay gumagawa ng aking honest review sa iba't ibang mga nagsisilabasang loan app. It's either sa Google Play Store, sa App Store, or sa App Gallery para maipakita nga sa inyo kung paano yung pagpapautang nila, or I mean, paano sila magpautang, paano magpautang yung isang loan app. Okay, so ito yung sabi ko kanina, ng pambungad ng loan app na ito ay hanggang 25,000 nga yung pwede nating mautang. At meron itong mga data privacy na kailangan nyo daw basahin, di ba? Para tayo ay makautang, may mga kailangan tayong sagutan, basic information, at dito, kung mapapansin nyo, magkano nga daw ba yung sahod, kailan ba sumasahod, yung first and second payday, kunwari 15 and 30th of the month. Kailangan natin syempre ilagay daw yung ating address or permanent address. So, ang mga nakikita nyo nga pala dito, itong mga infos ay sample lang. Hindi ko naman pwedeng i-public nga yung information ko. Pero right after naman, ay binabalikan ko talaga itong app. Then, nilalagay ko nga yung tamang information ko. Lalagay daw tayo ng personal references. Mag-ingat po tayo mga beshes sa paglalagay ng personal references ha. So, ito yung paulit-ulit kong sinasabi sa lahat ng mga reviews na ginagawa ko, ay lagi ako nagre-remind na mag-ingat kayo sa paglalagay ng personal references kasi once na nag-past due yung loan application mo or maaring ngayon yung due date mo hindi ka pa nakakapagbayad, asahan mo na kasama yung personal references mo na bubulabugin ng iba't ibang mga loan app. Pero hindi ko nga sinasabi na yung loan app na ito, pero yun nga kasi based sa experience ko sa mga iba't ibang loan app na nasubukan ko, ganun po maningil yung mga collector nila once na nag-past due yung loan application or ngayon yung due date and then hindi pa nakakapagbayad kasama yung personal references na binubulabog nila. Dito ay kailangan natin makapag-upload na naman daw ng isang valid government ID. Isang valid government ID lang kasi yung requirements para makapahiram daw or pwedeng makautang sa loan app na ito. Pero, kagaya nung sinasabi ko sa inyo na please lang, huwag na lang natin i-consider yung iba't ibang mga loan app kasi grabe yung stress talaga na mararamdaman nyo or grabe yung stress na maibibigay ng loan app na ito sa inyo kapag wala kayong pambayad sa yung utang or dahil nga matataas yung mga charges at yung mga interest, matataas yung mga charges at napaka-short term lang. Okay? After ng pag-upload ng isang valid government ID, meron itong facial verification or facial recognition. So, after nun, kailangan yung maglagay kung saan nyo gustong matanggap yung loan proceeds. Pwede via banks or via e-wallets. And syempre, kapag e-wallets, andun yung GCash, Maya, ganyan. Reviewing daw yung loan application ko at
agad-agad mga beshies, auto-reject yung loan application ko. So nakakaloka. I mean, parang after ko na maibigay lahat ng mga infos ko, makapag-upload ng isang valid government ID, mag-undergo ng facial recognition or facial verification, then naglagay pa ako ng personal references, tapos auto-reject lang din pala yung status ng aking loan application. So, syempre, hindi ako pumpayag na ganun-ganun lang mga beshies. Binalikan ko itong Credit Cash online loan app sa Google Play Store at nagbasa ako ng iba't ibang mga reviews, and good thing na rin na hindi nga na-aprobahan yung loan application ko kasi grabe, ang dami talaga yung na-disappoint nga sa loan app na ito. Kagaya ng sabi ng isa, I'm very disappointed with this app. I didn't push through my application but they disburse automatically the amount to my PayMaya. So, akalain mo, hindi mo tinuloy umutang, tapos i-disburse lang nila nang ganun-ganun lang yung loan process. At syempre, may mataas yan na charges at napaka-short term lang. At sabi pa nung isa, 10,000 pesos was promised when I applied for the loan, but only 7,000 pesos was deposited into my account. Now you're telling me I would have to pay back 10,750 pesos in just 7 days. So, 3,350 pesos interest or yung charges niya. Grabe itong mga beshies ko, 10,000 pesos yung ayon sa loan app na ito, yung pwede daw mahiram nitong borrower or yung naaprubahan. Kaya lang, ang pumasok nga sa kanyang account or GCash account ay 7,400 lang. And then, kailangan niyang magbayad ng 10,750 within 7 days. So, diba, nakakaloka, napakataas din yung mga charges niya at short term. Saan ka maghahanap ng 10,750 na pambayad mo within 7 days lang, diba? I mean, kaya nga tayo umutang kasi wala tayong cash or wala tayong pera nung time na yon. Maghahanap pa tayo ng possible na pambayad or baka medyo matagal darating yung pera natin. Pero ito, pinagbabayad agad or pinapabayad ka agad-agad within 7 days lang. Maliban sa mataas yung charges niya, maliban sa napaka-short term lang, may mga nagsasabi din ayon sa mga reviews na nabasa natin sa loan app na ito na hindi maganda yung naging experience nila sa collector nga ng loan app. Okay? Kaya isang pautangan online na naman na hindi ko nire-recommend sa inyo. Pero kagaya nga nung lagi akong sinasabi na option nyo pa rin talaga kung utangan nyo pa ba or hindi. Kung ako nga yung tatanungin nyo, please lang wag yun ang subukan. Okay? Kung ayaw nyo na mas grabe yung stress na ma-experience nyo or kung ayaw nyo na mas lalo pa kayong malubog sa utang. Okay? So, sana makatulong yung video na ito sa inyo para makapag-decide kung utang pa rin ba kayo dito sa Credit Cash online loan app or hindi. So, ano sa tingin niyo mga beshies after nyo na mapanood yung video natin? Maganda ba utangan itong Credit Cash online loan app or hindi? Sana i-comment nyo po yan at sa mga may experience, it's either maganda man yan or hindi. Experience nyo during the application or experience nyo sa collector ng loan app na ito, abay, sana i-comment nyo po yan para mabasa ko at mabasa din ng mga iba na nagbabalak palang i-download yung loan app na ito para di ba makatulong tayo sa kanila na instead na ma-fall sila sa iba't ibang scheme na ginagawa ng iba't ibang mga loan app, magkaroon sila ng idea. Okay? At makapag-isip-isip, diba, bago pa mag-download ng loan app. So, yan lang. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo dito po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye!